Kabanata 1441, ang pagdating ng dakilang elder. Mabilis na sumang-ayon si Zuo Jing, na nagpatahimik kay Qinyu, na naglalayong magpatuloy sa pakikipagtawaran. Gayunpaman, hindi maipahayag ni Qinyu ang kabaitan ni Zuo Jing sa mga salita. Pagkatapos, ginamit ni Zuo Jing ang mga napagkasunduang kondisyon upang ipagpalit ang enerhiya ng buhay. Ang life energy ay nakapaloob sa isang napakaliit na bote. Casual na inihagis ni Zuo Jing ang bote kay Qinyu at sinabing, kunin mo at subukan. Kinuha ni Qinyu ang bote. Matagal nang nawala ang excitement kanina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ano ang mali? Hindi ba dapat masaya ka na mayroon kang puwersa ng buhay? Nakangiting sabi ni Zuo Jing. Napabuntong hininga si Qinyu at sinabing, may iniisip lang akong problema. Anong problema? Nagtatakang tanong ni Zuo Jing. Sinabi ni Qinyu, talagang marami na akong nakilalang maharlika sa daan. Ang buhay bago at pagkatapos ng edad na 30 ay parang dalawang magkaibang mundo. Kasabay nito, sinabi ni Qinyu kay Zuo Jing ang tungkol sa kanyang nakaraan. Kasama rito kung paano siya inabandona at kung paano niya nakilala si Yan Rozo sa kalaunan. Ads by Pop Future. Pagkatapos pakinggan ang kwento ni Qinyu, ngumiti si Zuo Jing at sinabing, mali ka. Ang dahilan kung bakit palagi kang nakakatagpo ng mga maharlika sa bandang huli ay dahil may halaga ka. Kaya't ang mga tinatawag na nobleman ay dumating upang tulungan ka. At ang dahilan kung bakit hindi mo nakilala ang tinatawag na maharlika bago ka mag-30 ay dahil wala kang anumang halaga. Ang tinatawag na noble ay hindi darating upang tulungan ka. Matapos marinig ang sinabi ni Zuo Jing, tila naintindihan ni Qinyu. Parang totoo. Aminin man nila o hindi, kailangan nilang ipaglaban ang hustisya dahil sa potensyal ni Qinyu. Isipin mo ito sa ganitong paraan. Napakaraming ordinaryong tao sa mundo. Kung lahat ng tao ay may maharlika, hindi ba magiging soccer ang maharlika? Tinapik ni Zuo Jing ang balikat ni Qinyu. Bahagyang tumanggo si Qinyu at sinabing, may katuturan iyon. Sige, umalis na tayo, sabi ni Zuo Jing. Napaungol si Qinyu bilang pasasalamat. Tinundan niya si Zuo Jing at nagplanong umalis sa Exchange Guild. Gayunpaman, sa sandaling ito, pinangunahan ng unang elder ang lahat sa Exchange Guild na may nakamamatay na aura. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Qinyu nang makita niya ang figure ng unang elder. Dali-dali niyang hinawakan si Zuo Jing. Zuo Jing, bilasan mo at umalis, malamig na sabi ni Qinyu. Naghihinala na nagtanong si Zuo Jing, ano ang mali? Narito ang unang elder, sabi ni Qinyu sa malalim na boses pagkatapos huminga ng malalim. Nang marinig ito, naging solemn na ang mukha ni Zuo Jing. Bagamat nahulaan niya na may magsasabi sa dakilang elder, hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pagdating ng dakilang elder. Umalis ka kaagad, baka madamay ka, malamig na sabi ni Qinyu. Sumimangot si Zuo Jing at sinabing, kahit magtago ako ngayon, malalaman pa rin niya na dinala kita sa replacement guild. Walang kwenta. Napabuntong hininga si Qinyu at sinabing, isasangkot kita muli. Ang divine sense ng unang elder ay napakalakas, halos sakop ang buong displacement guild. Napakabilis, natagpuan niya ang bakas ni Qinyu. Isang grupo ng mga tao ang sumugod sa harap ni Qinyu, kasama ang unang elder bilang pinuno at ang iba't ibang tagapagtanggol bilang suporta. Pinalibutan nila sina Qinyu at Zuo Jing, natatakot na makatakas sila. Qinyu? Sa wakas ay natagpuan na kita, sabi ng unang elder na may malungkot na ekspresyon. Malamig na tiningnan ni Qinyu ang unang elder at sinabing, mabilis kang dumating. Tinulyapan ng unang elder si Qinyu at malamig na sinabi, nabawi mo na ba ang iyong espiritual na kapangyarihan? Ang nascent soul realm. Labis na ikinagulat nito ang unang elder. Nahulaan niya na si Qinyu ay napaka-talented, ngunit hindi niya inaasahan na mayroon lamang ang nascent soul realm sa southern region. Ito ay medyo hindi normal, at ang mga tao ay hindi makapaniwala na ito ay totoo. Bakit? Nagsisisi ka ba? Tumaas ang kilay ni Qinyu at nagtanong.
Gumisi ang dakilang elder at sinabing, malapit ka nang mamatay, ngunit naglakas loob ka pa ring maglabas ng kalokohan. Naisip mo na ba kung paano ka mamamatay? Sa sandaling ito, kinulong ni Zuo Jing ang kanyang mga kamay at sinabi, pagbati, dakilang elder. Noon lamang nahulog ang tingin ng dakilang elder kay Zuo Jing. Bahagyang kumunot ang noo niya at sinabing, Zuo Jing. Kasali ka talaga sa batang ito. Ngumiti si Zuo Jing at sinabing, kaibigan ko si Qin Yu. Hindi kakaiba para sa akin na dalhin siya sa Exchange Guild. Bahagyang ipinikit ng dakilang elder ang kanyang mga mata at sinabing, gusto mo bang mamatay kasama siya? Ngumiti si Zuo Jing at sinabi, sino ang handang mamatay kung mabubuhay sila? Kaya lang. Ito ang Exchange Guild. Hindi ko akalain na kikilos ka ng walang ingat, Great Elder, tama. Ang dakilang elder ay tumingin sa paligid niya at pagkatapos ay malamig na sinabi, wala akong pakialam kung nasaan siya. Dapat mamatay si Qin Yu ngayon. Pagkatapos sabihin ito, lumakas ang aura ng unang elder at isang nakakatakot na layunin ng pagpatay ang sumugod kay Qin Yu. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang killing array. Ang mga sinag ng nagyayelong asul na liwanag ay bumangon mula sa paligid ng Exchange Guild. Isang nakakatakot na hangarin sa pagpatay ang dumaan sa buong Exchange Guild. Ang lahat ng layunin ng pagpatay na ito ay sumugod patungo sa unang elder at nagtipon sa itaas ng kanyang ulo na parang puyaw ng tubig. Nang makita ang nakamamatay na pormasayon na ito, ang mukha ng dakilang elder ay nagpakita ng hindi natural na ekspresyon. Huminga siya ng malalim at ninisyan, Qin Yu, sa tingin mo ba ay may pakinabang ang pagtatago sa Exchange Guild? Sabihin ko sa iyo, ang mga patakaran ng Exchange Guild ay maaari kang manatili ng isang araw lamang. Maaari ka lamang manatili hanggang gabi bago ka umalis. Hihintayin kita sa labas. Hanggat lalabas ka ng isang hakbang sa Exchange Guild, tiyak na papatayin kita. Malamig na sabi ng dakilang elder. Kabanata 1442, ang bisperas ng dakilang labanan. Sinabi ng unang elder ang mga salitang iyon at tumalikod para umalis. Ang maraming tagapagtanggol ay malamig na tumingin kay Qin Yu, ang kanilang mga mata ay puno ng matinding layunin ng pagpatay. Ang hanay ng mga pagpatay na biglang lumitaw sa kalangitan ay nagpang-inag sa maraming tao sa takot. Itinaas din ni Qin Yu ang kanyang ulo upang tingnan ang hanay ng pagpatay na pumuno sa kalangitan. Sa hanay ng pagpatay na ito, naramdaman ni Qin Yu ang malinaw at matinding layunin ng pagpatay. Hindi katakataka na natatakot ang unang elder, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Tumingin si Zuo Jing kay Qin Yu na may tame time na ekspresyon. Qin Yu? Kailangan nating mag-isip ng paraan, malamig na sabi ni Zuo Jing. Tumango si Qin Yu at sinabing, ayos lang. Kapag gumaling na ako, lalabas ako at lalaban. Labanan. Si Qin Yu, ang unang elder ay malinaw na dumating na handa sa pagkakataong ito. Alam ng Diyos kung anong kayamanan ang mayroon siya sa kanya, sabi ng unang elder sa malalim na boses. Dahil dito, medyo natakot si Qin Yu, ngunit hindi siya masyadong nag-aalala. Pagkatapos ng lahat, mayroon din siyang dalawang kayamanan, ang malaking bakal at ang larawan. Ang dalawang kayamanang ito ay lubhang mahiwaga, at ang larawan ay nagmula sa babaeng nakamaskara. Kahit na ang mga espiritual na artifact ng Heavenly Cloud Sect ay hindi sapat para magamit bilang ebidensya. Kuya Zuo, huwag kang sumama sa akin mamaya, sabi ni Qin Yu. Ads by Pop Future. Umiling si Zuo Jing at sinabing, napansin na ako ng dakilang elder. Sumama man ako sa iyo o hindi, halos pareho ang resulta. Pagkatapos sabihin iyon, inilabas ni Zuo Jing ang silver spring sa kanyang kamay. Inalog-alog niya ang pilak na bukal at malamig na sinabi, sa aking kamay ang silver spring, may tiwala ako. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Qin Yu. Inalis niya ang buhay chi at pagkatapos ay ibinato iyon. Matapos masipsip muli ang buhay chi, malinaw na naramdaman ni Qin Yu na ang espiritual na chi sa kanyang katawan ay tumataas. At ang espiritual na chi ay nakabawi ng husto sa sandaling ito. Umupo si Qin Yu sa lupa. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at dahan-daang hinigop ang buhay chi.
Mukhang kapaki-pakinabang talaga ang life chi, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Ngumiti si Zuo Jing at sinabi, syempre. Dapat mong malaman na napakahirap makuha ang buhay chi. Ang kahalagahan nito ay hindi maihahambing sa mga halamang gamot. Tumango si Chinyu. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinimulang higop ang nakapalibot na espiritual na chi. Maraming tao sa Exchange Guild na nagtitinda ng mga halamang gamot dito, kaya ang espiritual na chi dito ay medyo siksik. Muling lumitaw ang maliit na puyo ng tubig sa katawan ni Chinyu. Ito ay nabuo mula sa spiritual chi, at ito ay lubhang mahiwaga. Ang ganitong himala na eksena ay nakaakit din ng maraming tao na pumunta at manood. Ang taong ito ay si Chinyu, tama ba? Ang kanyang pamamaraan ng paglilinang ay talagang nakakatakot. Sinasabi ng mga chismis na nabawi na niya ang kanyang espiritual na enerhiya. Mukhang totoo ito. Nakakatakot. Ginamit talaga ng isang nascent soul stage cultivator, na walang espiritual na enerhiya, ang kanyang pisikal na katawan para itaboy ang unang elder. Mahirap isipin. Hindi ko talaga alam kung gaano siya kalakas ngayon. Hindi lang nila alam, maging si Chinyu mismo ay hindi alam. Matapos mabawi ang kanyang espiritual na enerhiya, ang kanyang pisikal na katawan ay bumuti muli, at nakapagbigay siya ng mga spell. Ang gayong pagpapabuti ay hindi maisip. Kasalukuyang tanghali noon. Para sa Displacement Guild, ang lugar na ito ay parang isang magandang lugar. Araw-araw, itinataboy nila ang karamihan sa dapit hapon. Kaya naman, mayroon pang kalahating araw si Chinyu para sumipsip ng espiritual na enerhiya. Bagamat napakabilis na nasipsip ni Chinyu ang espiritual na enerhiya, ang kanyang katawan ay natuyo ng napakatagal. Ito ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring makumplito sa loob ng ilang araw kung nais niyang bumalik sa kanyang pinakamataas na kalagayan. Sa isang kisap mata, unti-unting nagdilim ang langit. Ang mga tao mula sa Displacement Guild ay nagsimula ring dahan-daang umalis, at ang bilang ng mga tao sa bundok na ito ay nabawasan din. Brother Chin, oras na para umalis tayo. Ginaising ni Zuo Jing si Chinyu. Bahagyang binuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa papalubog na araw, tumayo, at nagsabi, oras na talaga para umalis. Ang tunog ng malakas na kampana ay tumunog na sa langit. Ito ang naging hudyat para umalis. Iniunat ni Chinyu ang kanyang mga kalamnan at buto, naramdaman ang lumalakas na espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan. Kuya Chin, ano ang nararamdaman mo? Tanong ni Zuo Jing. Congratulations! You win 200 piso. Ads by Pub Future. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, 30% lang ng lakas ko ang magagamit ko, at hindi ako makakatagal ng matagal. Tila ang 30% ng kanyang lakas ay hindi gaanong, ngunit sa katunayan, ang pagtaas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tiyak na hindi lamang kaunti. Kung ang dakilang elder ay walang pinakamataas na kayamanan, mahirap sabihin kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Si Chinyu at Zuo Jing ay humakbang patungo sa pinto. Maraming tao ang nakatayo sa tuktok ng bundok sa paligid ng pinto. Nag-cross-arm sila at parang gusto nilang manood ng laban. Hindi nagtagal, dumating sina Chinyu at Zuo Jing malapit sa pintuan. Nang makita ang figure ni Chinyu, biglang bumukas ang mga mata ng Great Elder. Ang kanyang malamig na mga mata ay nakatitig kay Chinyu. Munting bastard, tingnan natin kung saan ka tatakbo, malamig na sabi ng unang elder. Hindi pinansin ni Chinyu ang unang elder. Sa halip, tumingin siya kay Zuo Jing at sinabing, Brother Zuo, hindi mo na kailangang kumilos mamaya. Kuya Chin, ako. May tiwala ako, putol ni Chinyu kay Zuo Jing. Nang makita ito, tumango lang si Zuo Jing at sinabing, kung gayon, mag-ingat ka. Tumango si Chinyu at lumabas ng kapalit na guild. Ang mga tagapagtanggol ng Heavenly Cloud Sect ay dumating sa isang iglap at pinalibutan si Chinyu. Tinulyapan sila ni Chinyu at ni Nishan, unang elder, hayaan mong umalis ang mga basurang ito. Agad na lumitaw ang galit sa mga mukha ng mga tagapagtanggol nang marinig nila ito. Isang napakalaking galit ang itinuro kay Chinyu. Si Chinyu, na nasa gitna ng bagyo, ay malayang naglalakad, hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon.
Kabanata 1443, kaharap ang unang matanda. Ang mga tagapagtanggol na ito ay pawang mga elite ng Heavenly Cloud Sect, ngunit walang naramdaman si Chinyu. Bagamat ang kasalukuyang Chinyu ay maaari lamang gumamit ng 30% ng kanyang lakas, ito ay higit pa sa sapat upang harapin ang mga taong ito. Ano ang lahat sa ibaba ng makapangyarihan sa lahat ay langgam. Ang pangungusap na ito ay hindi nalalapat sa Chinyu. Ang unang elder ay malamig na tumingin kay Chinyu, ang kanyang mga mata ay puno ng kasamaan. Sa tingin mo ay hindi ka na magagapi pagkatapos mabawi ang iyong espiritual na kapangyarihan, hindi ba? Madilim na sabi ng unang elder. Si Chinyu ay humakbang pasulong at sumigaw, maaari kang pumunta at subukan ito. Sa isang iglap, sumabog ang aura sa katawan ni Chinyu. Ang kanyang mahabang buhok ay sumayaw sa hangin, at ang kanyang nakakatakot na layunin sa pakikipaglaban ay nagpanginig sa mga tao sa takot. Pinilit talaga nitong aura na umatras ang lahat ng mga tagapagtanggol sa paligid niya. Ang ilan sa kanila ay nanghina at halos samuka ng dugo. Maging ang ekspresyon ng unang matanda ay bahagyang nagbago. Ito ba talaga ang aura ng isang nascent soul stage cultivator? Paano ito nakakatakot? May bakas din ng pagkabigla sa kanilang mga puso ang mga nanunood sa di kalayuan. Itong Chinyu ay talagang nakakatakot. Mahirap sabihin kung sino ang mananalo o matatalo ngayon. Yes, hintayin natin. Ang mukha ng unang elder ay kasing dilim ng tubig, ngunit ang aura sa kanyang katawan ay mabilis na tumataas. Munting bastard, gusto ko talagang makita kung gaano ka kaya. Malamig na sabi ng unang elder. Swoosh! Bago siya matapos magsalita, ang figure ni Chinyu ay agad na dumating sa harap ng unang elder. Ang ganoong bilis ay naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ng unang elder. Nagmamadali siyang bumaril pabalik, gustong mapanatili ang ilang distansya mula sa Chinyu. Dahil alam niyang malinaw na ang pisikal na katawan ng batang ito ay tiyak na hindi niya maikukumpara. Ang unang elder ay tumayo sa langit, malamig na nakatingin kay Chinyu. Ngunit sa sumunod na segundo, humakbang pasulong si Chinyu, at dumating sa harap ng unang elder sa isang kisap mata. Ang bilis naman. Ang bilis na ito ay tila tumago sa kalawakan at dumating sa isang iglap. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang unang elder at sinabing, sa tingin mo ba ay maaari mo pa rin akong hilahin? Si Chinyu, na nakabawi na sa kanyang espiritual na enerhiya, ay maaaring gumawa ng anumang spell. Ngayon lang, umasa siya sa line, formula at sa isang iglap ay nakarating siya sa harap ng unang elder. Ang line, formula ay isang nangungunang lihim na sining. Kahit sa banal na rehiyon, ito ay isang top-notch na pag-iral. Agad na naramdaman ng unang elder ang malamig na pawis na umaago sa kanyang likod, at isang bihirang hitsura ng gulat ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi mo ba gustong makita ang lakas ko? Kung gayon bakit ka tumakbo? Ngumisi si Chinyu. Ang unang elder ay agad na nagalit dahil sa kahihiyan at sumigaw, munting bastard, huwag masyadong mayabang. Mga ad ng pop future. Pagkatapos sabihin iyon, naikuyom ng unang elder ang kanyang kamao at tumayo. Ang walang katapusang hangarin sa labanan at ang Dao Arts ay nakadikit sa kamao na ito. Ngumisi si Chinyu, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Sa sinabi nito, ang ginintoang liwanag ay bumungad mula sa katawan ni Chinyu habang siya ay nakakuyom din ng kanyang kamao at umatake. Boom! Sa sandaling nagbanggaan ang dalawang kamao, isang paputok na tunog ang ginawa sa hangin. Ang espasyo sa paligid nilang dalawa ay gumuho sa malalaking lugar. Ang mga buto ng kamay ng unang elder ay direktang nabasag, at tumulo ang sariwang dugo. Ang malakas na aura ay pinilit pa siyang umatras ng ilang daang metro. Mukha siyang sobrang miserable at miserable. Bagamat isang suntok lang ang palitan nilang dalawa, ang suntok na ito ay ang embodiment ng kanilang endless Dao Arts. Isang suntok lang ay sapat na para matukoy ang mananalo. Nagulat ang lahat. Paano ito nagawa nitong Chinyu? Siya ay nasa nascent soul stage pa lamang, ngunit madali niyang natalo ang Grand Elder. Ang pinakamahalaga, wala pang 30% ng kanyang lakas ang magagamit ni Chinyu.
Kung siya ay nasa pinakamataas na kalagayan, na may suporta ng lahat ng uri ng mga spell, ang unang Elder ay malamang na mamatay sa isang solong palitan. Ibinuka ni Chinyo ang kanyang bibig, nagsiwalat ng isang bibig ng mapuputing ngipin. Bumaba ang tingin niya sa unang Elder at sinabing, siguro oras na para magbago ang pagkakakilanlan ng isang pusa at daga. Mga ad ng Pop Future. Hindi napigilan ng unang matanda ang kanyang galit. Mabangis na sumasayaw ang kanyang buhok habang nakataas ang kanyang ulo at umuungal, na para bang nasa bingit ng pagbagsak. Munting bastard, papatayin kita. Itinaas ng dakilang Elder ang kanyang ulo at galit na umungol. Ang kanyang aura ay sumabog sa sukdulan sa sandaling ito. Isang kakaibang kababalaghan ang mabilis na namuo sa likuran niya. At sa sandaling ito, sinamantala ng isang tagapagtanggol ang pagkakataon na salakayin si Chinyu. Hawak niya ang isang matalim na talam sa kanyang kamay habang siya ay tumusok sa kalawakan at biglang lumitaw sa likod ni Chinyu. Ang matalim na talam sa kanyang kamay ay dumiretso sa likod ni Chinyu. Pumunta ka sa impyerno. Ang mukha ng tagapagtanggol ay napuno ng kabaliwan habang walang awa niyang sinaksak si Chinyu. Ngunit sa sandaling ito, isang nakasisilaw na gininto ang liwanag ang lumabas mula sa katawan ni Chinyu. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ay tila binalutan ng isang layer ng gintong baluti, na hindi maihahambing na matigas. Ito ang sagradong pamamaraan ng pangangatawan na matagal nang hindi ginagamit ni Chinyu. Ang kanyang katawan, na orihinal na hindi nasisira, ay agad na naging hindi magugupo sa ilalim ng pagpapahusay ng sagradong pamamaraan ng pangangatawan. Klang! Gaya ng inaasahan, ang matalim na talam ay agad na nabali ng hawakan nito ang katawan ni Chinyu. Natigilan ang tagapagtanggol. Panay ang tingin niya sa palad niya na para bang natulala. Bago pa siya makapag-react, ang malamig na mukha ni Chinyu ay nasa harap na niya. Sa kanyang mga mata, ang mukha na ito ay mas nakakatakot pa sa mga demonyo at multo. Hindi maganda. Alam ng tagapagtanggol na may mali at tumalikod upang makatakas. Ngunit sa sandaling ito, iniunat ni Chinyu ang kanyang kamay at marahang kinurot sa kanyang direksyon. Ang isang malakas na puwersa ng pagsipsip ay agad na sumabog at mahigpit na sinunggaban ang kanyang tumitakas na figure. Sa sumunod na segundo, nawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan at bumaril patungo sa direksyon ni Chinyu. Hindi. Unang Elder, iligtas mo ako. Desperadong sigaw ng tagapagtanggol. Kabanata 1444, ganap na simula Sacred Feast. Buong lakas siyang nagpumiglas at ginamit ang lahat ng mga spelling na natutunan niya sa kanyang buhay sa isang iglap. Ngunit kahit na, ito ay walang silbi. Ang kanyang katawan ay wala pa ring kontrol at lumutang patungo kay Chinyu. Sa isang iglap, ang tagapagtanggol ay pilit na sinipsip sa harap ni Chinyu. Gusto mo bang mamatay? Umalangaw-ngaw sa kanyang tainga ang malamig na boses ni Chinyu. Ang boses na ito ay parang anting-anting na nagbabanta sa buhay, na nagpapanginig sa mga tao sa takot. Huwag mo akong patayin. Umiyak ang tagapagtanggol. Sa sumunod na segundo, direktang dinurog ni Chinyu ang kanyang ulo. Ang bangkay niya ay itinapon sa lupa. Nabahiran din ng dugo ang katawan ni Chinyu. Ang mga kulay ginto at pulang dugo ay pinaghalo, na ginagawang parang Diyos ng kamatayan si Chinyu. Sa hindi kalayuan, ang mukha ng dakilang Elder ay namumula. Alam niya na napakalakas ni Chinyu kaya hindi ito kapanipaniwala. Little bastard, ang bulong ng dakilang Elder. Pagkatapos, isang malaking disk image ang lumitaw sa likuran niya. Parang araw na nakasabit sa likod niya. Ang kapangyarihan ay mabigat at dalisay, masigla at maliksi. Ito ang disk fenomeno ng unang Elder. Ito ang kanyang trump card. Pinilit niya ang unang matanda sa ganoong estado sa isang suntok lang. Ads by Pop Future. Ano ang background ng Chinyu na ito? Siya ay sobrang nakakatakot. Lahat ay nag-uusap sa mahinang boses. Naglalabas din ng liwanag ang kanilang mga katawan. Ang liwanag na ito ay ginamit upang protektahan ang kanilang mga katawan upang maiwasan ang pag-atake sa kanila ng disk phenomenon. Sa wakas ay inalis ko na ito. Hindi napigilan ni Chinyu na tumawa ng malamig nang makita ang eksenang ito. Sa kasalukuyang kalagayan ni Chinyu, hindi siya makatagal ng matagal.
Kung ang unang Elder ay hindi gumamit ng diskarteng ito, hindi ito magagawa ni Chinyu pagkaraan ng ilang sandali. Ang disk phenomenon ay lumaki, at ang nakakatakot na liwanag ay tumakip sa kalangitan. Ang mga bakas ng isang mabigat na aura ay nagmula sa disk phenomenon. Ang anomalyang disk na ito ay maraming beses na mas malakas kaysa kay Lingyon. Munting bastard, papatayin kita ngayon. Malungkot na sabi ng dakilang Elder. Ang boses niya ay parang bulkan na malapit ng sumabog. Buzz! Ang katawan ni Chinyu ay nagbuga ng gininto ang kinang. Ang gintong glow na ito ay ang ikatlong antas ng pamamaraan ng pagiging banal. What bullsh asterisk T-disc phenomenon? Panoorin mong crush ko siya ng isang suntok. Malamig na sabi ni Chinyu. Ang disk sa likod ng unang Elder ay sumabog at agad na sumabit sa itaas ng ulo ni Chinyu. Mga ad ng Pop Future. Pagkatapos, ang phenomenon ay durog patungo sa Chinyu na may napakalakas na presyon. Bago dumating ang disk, ang lupa ay nabasag na at lumitaw ang mga bitek. Ito ang ebolusyon ng unang Elder's Dao Art sa buong buhay niya. Ito ay walang katulad na nakakatakot. Sa buong South Province, hindi maraming tao ang makakalaban dito. Gayunpaman, si Chinyu ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng gulat sa sandaling ito. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng napakasilaw na gininto ang liwanag habang siya ay sumabog na may walang katulad na layunin sa labanan. Dumagundong. Ang pabilog na plato ay durog patungo kay Chinyu. Pinunit ng malakas na puwersa ang lahat ng damit ni Chinyu sa mga piraso. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo para tingnan ang kakaibang phenomenon sa circular plate. Lalong lumawak ang ngiti sa labi niya. Ganap na simula. Sagradong kamao. Sa sandaling ito, itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at umungal. Ang kamaong bakal ay agad na naging isang nagninangas na gintong kulay. Sa ilalim ng dalisay na ningning na ito, halos imposibleng makita ng malinaw ang balangkas ng kamao. Ang tanging nakikita ay isang gintong bitik ng liwanag. Break. Pumangon si Chinyu mula sa lupa at hinarap ang kahirapan ng direkta. Ang kanyang kamao ay aktwal na direktang nabasag patungo sa kakaibang kababalaghan sa disk. Boom! Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng karamihan, ang kamao ni Chinyu sa wakas ay bumangga sa circular phenomenon. Sa sandaling ito, isang alon ng init ang damaloy patungo sa kanyang mukha, mabilis na umaagos sa lahat ng direksyon. Ang nakapalibot na espasyo ay gumuho sa malalaking bahagi, na nagsiwalat ng isang madilim na walang laman. Pinabati kita. Panalo ka ng 200 piso. Mga ad ng Pop Future. Samantala, ang displacement guild sa likod niya ay automatikong nag-activate ng killing formation, na nagpoprotekta sa displacement guild. Ang nakapaligid na mga taluktok ng bundok ay direktang nabawasan sa mga guho. Sa isang iglap, ang buhangin at mga bato ay lumipad kung saan-saan, at ang langit at lupa ay nagdilim. Ang mga mas mahina ay direktang nabawasan sa isang madugong ambon. Pagkatapos nito, ang madugong ambon ay sumangga ng alon ng init, na wala nang walang bakas. Pilit na umungol si Chinyu, at ang kanyang kamao ay sumabog sa sobrang lakas. Sa susunod na segundo, nagsimulang manginig ang round plate phenomenon. Sa isang iglap, ito ay sumabog na parang bomba. Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ay natusok ng puting liwanag at tinakpan nila ang kanilang mga mata. Anong nangyari? Sino nanalo? Bakit biglang sumabog ang disk? Hindi na kaya nito. Sa wakas, ang puting liwanag ay unti-unting nawala at lahat ay nagmamadaling nagmulat ng kanilang mga mata. May nakita silang figure na nakatayo sa hangin. Ang mga damit sa kanyang katawan ay ganap na basag-basag, na nagpapakita ng isang napakapamilyar na katawan. Ang katawan na ito ay hindi itinuring na malakas, ngunit nagtataglay ito ng napakalakas na kagandahang panlalaki. At ang figurang iyon ay walang iba kundi si Chinyu. Ang disk phenomenon ay matagal nang naglaho ng walang bakas, na nag-iiwan lamang ng kawalan na dahan-daang naghihilom sa hangin. Malamig na tumingin si Chinyu sa direksyon ng unang Elder at sinabi, ito ba ang iyong trump card? So lang. Ito lang ang ganap na simula ng banal na kamao, at hindi ang sariling nilikha ni Chinyu na makakasira sa lahat ng mga diskarte. Gayunpaman, ang disk phenomenon ay nabasag pa rin ng suntok ni Chinyu.
Nininigas ang mukha ng unang elder. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay ganap na nawala. Ang munting bastard na ito, ang unang elder ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Bagamat ayaw niyang maniwala, alam na alam niya sa kanyang puso na hindi na siya ang kapareha ni Chinyu. Kabanata 1445, ang demonyong sumusuko sa banal na lampara. Isa. Nakalimutan na ng dakilang elder ang kanyang orihinal na intensyon. Bago siya dumating, napagpasyahan na niya na kahit anong mangyari, agad niyang i-activate ang Divine Lamp. Ngunit ngayon, nang kaharap niya si Chinyu, hindi pa rin siya makapagpigil. Sa sandaling ito, nanambalik ang malay ng dakilang elder. Malamig siyang tumingin kay Chinyu at lumitaw ang kakaibang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Munting bastard, may kakayahan ka talaga. Pero ano? Sa huli, hindi ka pa rin makakatakas sa kamatayan, malungkot na sabi ng unang elder. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang unang elder at sinabi, kung mayroon ka pang kakayahan, huwag mag-atubiling gamitin ito. Hindi na nagsalita ang unang matanda. Nanginginig ang kanyang palad, at ang banal na lampara ay agad na nahulog sa kanyang palad. Sa pagtingin sa napaka-ordinaryong banal na lampara na ito, ang mga ekspresyon ng mga tao sa paligid ay hindi maiwasang magbago ng husto. Ito ay, ang demonyong nagpapasakop sa banal na lampara. May nakakilala sa bagay na ito. Demon Subduong Divine Lamp. Inalis talaga ng unang elder ang Demon Subduong Divine Lamp. Ito ang pinakamahalagang kayamanan ng Heavenly Cloud Sect. Paano? Paano ito posible? Bakit niya ilalabas ang demonyong sumasakop sa banal na lampara? Labis na nagulat ang mga tao sa paligid. Si Chinyu lang ang medyo naguguluhan. Ang banal na lampara na ito ay mukhang napakakaraniwan at walang kahit katiting na mahika. Ads by Pop Future. Gayunpaman, bakit ang gayong banal na lampara ay mabigla sa lahat? Chinyu? Mag-ingat. Ang demonyong nagpapasuko ng banal na lampara na ito ay ang pinakamataas na kayamanan ng Heavenly Cloud Sect. Sigaw ni Zuo Jing mula sa ibaba. Tumango si Chinyu nang lumitaw ang isang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Aktibo na sana niya ang kanyang protective divine technique nang matuklasan ni Chinyu na ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay naubos na. Damn it! Nagbago ang ekspresyon ni Chinyu, at naisip niya sa sarili na hindi maganda ang mga bagay. Matagal nang naubos ang katawan ni Chinyu. Ang isang maikling araw ay hindi sapat upang baguhin ang anuman. Gayunpaman, hindi niya inasahan na ang espiritual na enerhiya ay naubos na matapos magtiis sa napakaikling panahon. Nangangahulugan ito na si Chinyu ay hindi na makakapaglabas ng anumang mga spells, o kahit na i-activate ang larawan. Maaari lamang siyang umasa sa kanyang pisikal na katawan upang labanan ang demonyong sumasakop sa banal na lampara. Kapag tumagas ang bahay, babagsak ang ulan. Lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Chinyu. Ang unang matanda ay lumulutang na sa hangin. Ang kanyang puting buhok ay lumipad sa hangin at siya ay mukhang napakamamamatay tao. Nasa kamay niya ang demonyong nagpapasuko ng banal na lampara. Sinundan ni Wisps of Aura ang palad ng unang elder at pumasok sa Divine Lamp. Ang orihinal na Divine Lamp ay biglang naglabas ng napakalakas na aura. Ang banal na lampara ay dahan-daang nag-vibrate. Bagamat madilim pa, nagbigay ito ng napakalakas na presyon sa sandaling ito. Mga ad ng Pop Future. Maging ang ekspresyon ni Chinyu ay hindi maiwasang magbago. Ang aura na ibinubuga mula sa banal na lampara na ito ay masyadong nakakatakot. Munting bastard, dumating na ang oras ng iyong kamatayan. Pilit na umungol ang unang elder. Kaagad pagkatapos, itinaas niya ang banal na lampara sa kanyang kamay at isang napakasinaunang aura ang Dom Aloy patungo kay Chinyu. Ang aura na ito ay kalmado tulad ng tubig, ngunit ito ay nakakatakot din bilang isang nagngangalit na apoy. Hindi nito maiwasang manginig sa takot ang mga tao. Nang makita ang eksenang ito, agad na itinikom ni Chinyu ang kanyang mga ngipin, at i-activate ang ikalimang antas ng Battle Word Incantation. Chinyu, kunin ang Silver Spring Well. Mabilis na sigaw ni Zuo Jing. Hindi ito pinansin ni Chinyu. Kahit na nasa kamay niya ang Silver Spring, hindi ito gaanong improvement para kay Chinyu. Sa pagtingin sa nagwawalis na aura, ang mga kalamnan ni Chinyu ay naninigas.
Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at buong lakas na sumuntok patungo sa nagwawalis na aura ng demonyong sumasakop sa banal na lampara. Buzz! Gayunpaman, sa sandali ng pakikipag-ugnay, si Chinyu ay direktang pinalipad ng aura na ito. Sa isang bahagyang pagpindot lang, may mga bitek na lumitaw sa kamao ni Chinyu, at maging ang kanyang mga laman loob ay nakatanggap ng epekto. Ang kanyang katawan ay pinalipad ng daan-daang metro. Hindi alam kung ilang bato sa bundok ang kailangan niyang basagin para maging matatag ang kanyang katawan. Ang gayong kakilakilabot na kapangyarihan ay talagang nagulat sa lahat. Pinabati kita. Panalo ka ng 200 piso. Mga ad ng Pop Future. Nagpumigla si Chinyu na bumangon mula sa lupa. Bigla siyang nagluwa ng isang bibig ng dugo. Damn it! Ang ekspresyon ni Chinyu ay sobrang pangit. Kung hindi siya nawala ang kanyang espiritu sa sandaling ito, si Chinyu ay hindi sana nasa ganoong kalungkot na kalagayan. Bagamat makapangyarihan ang demonyong sumasakop sa banal na lampara, imposibleng pilitin nito si Chinyu sa gayong estado. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan ang unang elder sa ere, ang kanyang ekspresyon ay nagiging pangit at pangit. Kung magagamit ko ang banal na mapa na iyon, ang kanyang banal na lampara ay hindi dapat banggitin, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Tumutulo ang butil ng pawis sa kanyang noo. Ang pag-atake na ngayon ay nasugatan siya ng husto, na naging sanhi ng sakit sa buong katawan. Munting bastard, ngayon ang araw na mamatay ka. Hindi napigilan ng unang elder na ipakita ang kabaliwan sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, ayaw na niyang ibalik si Chinyu. Sa halip, gusto niyang patayin siya kaagad. Munting bastard, pumunta ka sa impyerno. Ang unang elder ay muling pinaandar ang demonyong nagpapasakop sa banal na lampara. Mabilis na natipon ang mga patak ng aura sa banal na lampara. Chinyu. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Zuo Jing ang roar. Sayang. Sa harap ng demonyong nagpapasakop sa banal na lampara, si Chinyu ay kailangan ding mamatay dito. Parang nakikita ng lahat ang pagtatapos ni Chinyu. Ang aura mula sa banal na lampara ay muling tumama kay Chinyu. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Tiniis niya ang sakit at inilagay ang mga braso sa harapan niya. Nang malapit nang magwalas ang liwanag sa katawan ni Chinyu, biglang lumitaw ang isang figure at humarang sa harap ni Chinyu. Ang isang pares ng mga palad ay talagang humawak patungo sa liwanag. Kabanata 1446, Absolute Dance Moves 1. Ito ay isang payat at magandang figure, kahit isang maliit na maliit. Tumayo siya sa harap ni Chinyu at kinuha ang liwanag na ibinubugan ng demonyong sumasakop sa banal na lampara. Tapos, crush niya. Isang malaking pagsabog ang tumunog sa malapit. Ang void ay agad na nabasag, nagsiwalat ng malaking patch ng itim. Pinilit ng nakakatakot na shockwave pabalik si Chinyu, ngunit sa sandaling ito, isang kamay ang humawak sa braso ni Chinyu. Damn it! You little bastard, naglakas loob ka pa ring ay bully ang aking meat cushion. Isang boses ang tumunog, dahilan para magulat ang lahat. Pagbukas ng kanilang mga mata, nakita nila na ito ay ganap na sayaw. Nasa ibaba sina Wenda at Wen-er, sumisigaw ng malakas, bugbugin siya hanggang mamatay, bugbugin siya. Kinusat ni Chinyu ang kanyang mga mata at gulat na sinabi, Juwo. Bakit ka nandito? Pinandilatan ni Juwo si Chinyu at sinabing, anong kalokohan ang sinasabi mo? Siyempre nandito ako para iligtas ka. Si Juwo. Nakilala rin ng mga tao sa paligid ang figure ni Juwo. Si Juwo, isa sa 3 baliw, ay nandito talaga. Tinurog niya ang lampara na nagpapasuko ng demonyo gamit ang kanyang mga kamay. Ganyan ba Kate-Cot? Mga ad ng Pop Future. Saglit, nagulat ang lahat. Alam nila na ang lakas ni Juwo ay hindi pangkaraniwan, ngunit hindi nila inaasahan na siya ay napakalakas. Sa hindi kalayuan, ang mukha ng dakilang elder ay mapula. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nasa bingit ng pagbagsak. Nang malapit na niyang patayin si Chinyu, biglang tumalon ang isang Juwo. Juwo. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo. Mas mabuting umiwas ka. Ang dakilang elder, na nawalan ng malay, ay halos humihingi ng awa. Tinitigan ni Juwo ang kanyang mga mabilog na mata at sinabing, ikaw little bastard, how dare you talk to me like that?
Are you tired of living? Pilit na umungol ang dakilang elder, ang sinumang maglakas loob na pigilan ako ngayon ay mamamatay. Kahit ikaw ay hindi mo magagawa. Sa sinabi nito, hinawakan ng dakilang elder ang demonyong sumasakop sa banal na lampara sa kanyang mga kamay. Gamit ang banal na lampara sa kamay, ang dakilang elder ay napuno ng kumpiyansa. Tinuya ni Juwo, sino ang sinusubukan mong takutin ng sirang lampara? Narinig ko na noong nag-iisa ako, tumalon ka sa aking Hualing Mountain, tama ba? Malungkot ang mukha ng dakilang elder, ngunit medyo nag-aalala pa rin siya. Alam niyang hindi karaniwan ang lakas ni Juwo. Talagang hindi siya katugma sa kanya. Kahit na ang demonyo ay sumasakop sa banal na lampara sa kanyang mga kamay, hindi siya lubos na nagtitiwala. Huminga ng malalim ang Great Elder at sinabi, Juwo, mas mabuting umalis ka kaagad. Kailangan kong patayin si Chinyu ngayon. Seek your grandpa. Iwan mo na ang divine lamp ngayon at mawala ka. Baka iligtas kita, ngumuso si Juwo. Ads by Pop Future. Ang unang matanda ay lubos na nagalit. Hinawakan niya ang banal na lampara at umungal, kung ganoon nga, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Go to hell. Pagkatapos, muling binuhay ng unang elder ang banal na lampara, at agad na lumitaw ang ilaw sa banal na lampara. Sa pagkakataong ito, ang liwanag na ibinubuga ng banal na lampara ay mas nakakagulat, at ang kapangyarihan nito ay ganap na naiiba. Ang mga sinag ng liwanag ay ibinubuga mula sa banal na lampara, at ang nakakatakot na mga alon ng hangin ay bumagsak sa mga tao hanggang sa hindi sila makahinga. Juwo, mag-ingat ka, sabi ni Chinyu na nakakunot ang noo. Hinawakan ni Juwo ang kanyang baywang at ngumuso, kung hindi ko siya bugbugin ngayon, maituturing siyang malinis. Nang marinig ito, hindi alam ni Chinyu kung tatawa o iiyak sandali. Sa ngayon, wala siyang kakayahang labanan ang banal na lampara, kaya umatras siya sa gilid. How are you? Are you hurt? Mabilis na lumapit sa kanya sina Wenda at Wen-er. Tiningnan ni Chinyu ang mga bitek sa buong katawan niya at sinabing may mapait na ngiti, ano sa palagay mo? Puntong hininga, mabuti at hindi ka patay. Walang anuman para sa isang tao na magbuhos ng kaunting dugo, sabi ni Wenda sabay wave ng kanyang kamay. Tumango rin si Wen-er at sinabing, tama, tama. Mabilis ding naglakad si Zuo Jing pasulong at nakangiting sinabi, nagkataon lang na delikado. Kung hindi dahil sa biglaang paglitaw ng huling sayaw, natatakot ako na talagang mapanganib ito. Bahagyang tumango si Chinyu at sinabing, tama. Hindi ko rin inaasahan na lalabas ang huling sayaw sa oras na ito. Pinabati kita. Panalo ka ng 200 piso. Mga ad ng Pop Future. Sa kalagitnaan ng hangin, ang dalawang sinag ng liwanag na ibinubugo mula sa banal na lampara ay lalong tumitindi at dahan-daang nag-intertwine sa kawalan. Wala pang kalahating segundo, ang liwanag ay aktwal na nag-transform sa isang dragon, naglalabas ng mga alon ng dragon na umuungal. Ang lahat ay natakot, at ang ilang mga tao ay bumaril pa ng libu-libong metro. Tanging si Juwo, na nasa baywang, ang hindi natarante kahit kaunti. Hindi napigilan ni Chinyu ang pagpawisan ng malamig para kay Juwo. Natural na hindi na kailangang pagdudahan ang lakas ni Juwo, ngunit ang kanyang nakakabaliw na hitsura ay palaging nagpaparamdam sa mga tao na siya ay medyo hindi mapagkakatiwalaan. Pumunta ka sa impyerno. Galit na umungol ang unang matanda. Ang hugis dragon na ilaw sa banal na lampara ay agad na pamunit sa kawalan at dumiretso sa ganap na sayaw. Itinaas ng absolute dance ang kanyang dalawang maliliit na kamay. Kasunod nito, ang mga sinag ng liwanag ay mabilis na natipon sa kanyang mga kamay. Sa isang maikling sandali, lumitaw sa hangin ang dalawang walang laman na selyo ng kamay. Nang makitang palapit na ng palapit ang hugis dragon na liwanag, sa wakas ay nakakilos siya ng ganap na sayaw. Ikinumpas niya ang kanyang malaking kamay at walang awa niyang sinampal ang ulo ng light seal na hugis dragon. Isang malutong na tunog na, ang nakakatalam sa tenga sa sandaling ito. Ang Divine Dragon na umaarangkada ay talagang sinampal sa gilid ng ulo nito. Nang hindi naghihintay na mabigla ang lahat, muling sumampal ang ganap na sayaw. Pagkatapos ng dalawang magkasunod na sampal, nagsimulang pumutok ang hugis dragon na liwanag.
Pagkatapos, nagsimula itong mabasag sa napakabilis na bilis. Ano ito? Napakakislap nito. Pagkatapos ng kanyang huling sayaw, kumunat ang kanyang maliit na ilong. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Chinyu na matigilan. Ito na ang wakas. Kabanata 1447, ang kahabag-habag na dakilang Elder Isa. Sa 2 sampal lang, nabasag ng ganon-ganon lang ang lampara na nagpapasuko ng demonyo. Ang lahat ay sumigaw ng sorpresa, at hindi mabilang na mga tao ang sumipsip ng malamig na hangin sa sandaling ito. As expected of the ultimate dance led by Sanpeng, may napalunok ng laway, puno ng gulat ang mukha niya. Kinusat din ni Chinyu ang kanyang mga mata, na para bang hindi siya makapaniwala sa lahat. Ultimate dance, nakalusot ba siya? Tanong ni Chinyu, nagtataka. Proud na sabi ni Big Wen, syempre. Matapos masira si Auntie Ultimate Dance, agad namin siyang inabisuhan at hiniling na sumugod siya sa eksena para iligtas ka. Kumusta? Naantig ka ba? At ako ang nag-abiso sa kanya. Wenner nagmamadaling lumapit. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata sa kanila at sinabing, sige, ililibre ko kayong dalawa ng inumin mamaya. Damn, that's great. Sobrang tagal ko nang hindi nakatikim ng karne, tuwang-tuwang sabi ng dalawa. Sa hangin, ang ekspresyon ng dakilang elder ay naging mas hindi magandang tingnan. Sa sandaling ito, pinagsisihan niya ito. Nang hinayang siya sa ginawa niyang pagmamadali. Little bastard, you dare to attack me. Tinapo ni Juwo ang kanyang maliliit na kamay at mariing tinitigan ang dakilang elder. Ads by Pop Future. She had a fierce expression, but because of her small face, she always found it funny. Siyempre, hindi ito natutuwa ng dakilang elder. Sa mga mata niya, takot lang ang nandoon sa mga sandaling ito. Ang dakilang elder ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at ikinulong ang kanyang mga kamay. Panginoong Juwo, nabulag ako sa galit ngayon. Patawarin mo sana ako. F***CK lolo mo. Tinipa ni Juwo ang puwitan ng unang elder at pinalipad siya ng daan-daang metro ang layo. Hindi ito pinabayaan ni Juwo. Pinagpag niya ang maliliit niyang paa at sumunod sa kanya. Pagkatapos, iwinagayway ni Juwo ang kanyang maliliit na kamay at sinampal ang mukha ng unang elder. 1 sampal, 2 sampal. Ang sunod-sunod na sampal ay duguan ang mukha ng unang matanda at ang kanyang mga buto ay baluktot. Ang lahat ay nanunood ng takot, ngunit walang nang ahas na gumawa ng tunog. Alam nilang lahat na kapag nabaliw si Juwo, walang makakapigil sa kanya. Tama na. Ang dakilang elder, na binugbog, sa wakas ay hindi na ito nakayanan pa. Pilit siyang umungol at saka hinawakan ng demonyong nagpapasakop sa banal na lampara. Juwo, napakalayo mo na. Ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Hinawakan ng dakilang elder ang banal na lampara, na nagbabalak na lumaban hanggang kamatayan. Gayunpaman, nang kukunin niya ang banal na lampara, hinawakan ni Juwo ang braso ng dakilang elder at pilit itong tinanggal. Ang banal na lampara ay nahulog sa kamay ni Juwo. Ang dakilang elder ay natigilan ng kalahating segundo bago siya umiyak sa sakit. Naglakas loob ka pa ring hawakan ang lampara, tama ba? Hinawakan ni Juwo ang divine lamp na may galit na galit. Ang mukha ng dakilang elder ay puno ng takot. Hindi na siya nang ahas na maging mayabang at nagmamadaling humingi ng awa, Master Juwo, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Pitek. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, hinawakan ni Juwo ang kanyang kabilang braso at hinayla iyon. Bago pa man niya ito makalaro, ang buhok ni Juwo ay lumipad sa hangin habang sinusundan niya ang dakilang elder na may mga nakabukang pangil at nakaawang na mga kuko. Pinali niya ang 4 na paa ng dakilang matanda at pagkatapos ay humiga sa katawan ng dakilang elder at nagsimulang ngangat na parang isang mabangis na hayop. Ang masakit na panaghoy ng unang matanda ay kumalat sa buong eksena, umalangaw-ngaw sa lambak sa mahabang panahon. Hindi nagtagal, ang dibdib ng unang elder ay kinagat ng ganap na sayaw. Sa isang sulyap, kitang-kita ng isa ang kanyang mga laman loob. Ang mga tao sa paligid ay tila hindi na makayanang manood, at lahat sila ay napalingon. Hindi maiwasan ni Chinyu na maramdaman na medyo duguan ito.
She muttered softly, bakit pa siya nangangagat ng tao? Ang unang elder ay binugbog hanggang sa wala na siyang lakas para lumaban. Mabilis ding humihina ang kanyang life force. Gayunpaman, walang intensyon si Juwo na patayin siya. Pagkatapos ng isang round ng pagpapahirap, pinunasan ni Juwo ang dugo sa kanyang bibig at tumalon sa gilid bilang kasiyahan. Sa kabilang banda, ang unang matanda ay nakahandusay sa lupa na parang tumpok ng bulok na karne. Kung hindi dahil humihinga pa ang kanyang ilong, walang makakakilala sa kanya bilang isang buhay na nilalang. Sa susunod na maglakas loob kang sigawan ako, tuturuan kita ng leksyon. Bahagyang ngumuso si Juwo at saka naglakad papunta kay Chinyu. Sabihin mo sa akin, paano mo ako dapat pasalamatan? Umupo si Juwo sa balikat ni Chinyu gaya ng dati. Tuyong umubo si Chinyu at sinabing, paano mo ako gustong magpasalamat? Kailangan kong pag-isipan itong mabuti. Sasabihin ko sa iyo mamaya. Nilero ni Juwo ang magic lamp sa kanyang kamay at bumulong. Anong bagay ito? Bakit hindi umiilaw? Anong basura ito? Si Juwo ay bumulong ng ilang salita at casual na inihagi sa gilid ang magic lamp. Nang makita ito, nagmamadaling inabot ni Chinyu at kinuha ang magic lamp. Kung ayaw mo, bakit mo itinapon? Sabi ni Chinyu na may gulat na ekspresyon. Tinitigan siya ni Juwo at sinabing, paano ko malalaman na gusto mo ito? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Ibinuko ni Chinyu ang kanyang bibig at saka bumaantong hininga. Wala na siyang ibang sinabi. Alam niyang hindi niya lubos maisip si Juwo. Kaya naman, itinago niya ang magic lamp sa kanyang bag. Let's go. Oras na para uminom, nakangiting sabi ni Wenda. Oo. Gusto ko ring uminom. Inip na inip ako nitong mga ilang araw, sabi din ni Juwo. Sumulyap si Chinyu kay Zuo-jing at sinabing, tere na at uminom. Tumigil sandali si Zuo-jing, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, okay. Kabanata 1448, G. Yongji 1. Pagkatapos noon, umalis sa lugar na ito sina Chinyu, Juwo, at ang iba pa. Pumunta sila sa pinakamalapit na lungsod at nakakita ng isang tavern na nagbabalak na maglasing. Kung tungkol sa dakilang elder, siya ay nakahiga sa lupa, sa bingit ng kamatayan. Siya ay tumingin lubhang miserable. Mabilis siyang pinalibutan ng mga tao sa paligid. Hindi nila maiwasang mapabuntong hininga nang makita ang dakilang matanda na nakahandusay sa lupa. Ang unang elder na ito ay talagang miserable. Hindi niya natapos ang misyon, ngunit ang banal na lampara ay ninakaw ng iba. Wala na tayong magagawa. Kasalanan niya kung bakit niya na-encounter ang kakaibang sayaw. Hindi ko alam kung bakit, ngunit naaawa ako sa unang elder na ito. Pagkatapos, ipinadala ng isang magiliw na tao ang unang matanda sa parmasya. Pagkatapos ng emerhensyang paggamot, pinabalik siya sa sekta ng Heavenly Cloud. Matapos maranasan ang labanang ito, ang reputasyon ng unang elder ay ganap na nadungisan. Ang kanyang kahabag-habag na estado ay kumalat sa buong katimugang lalawigan sa mahabang panahon. Tuldok. Sa pub, sina Chinyu, Juwo, at Wenda ay naglalaro ng kanilang mga kamao habang umiinom. Sa ganitong paraan ng pag-inom, natural na hindi nababagay si Zuo-jing. Umupo siya sa gilid, mukhang nag-iisa. Zuo-jing, sumama ka sa amin. Medyo masaya. Tumingin si Chinyu kay Zuo-jing. Ads by Pub Future. Mapait na ngumiti si Zuo-jing at sinabing, hindi ako interesado dito. Magsaya kayo. Inilahad ni Chinyu ang kanyang mga kamay. Alam din niya na si Zuo-jing ay inapo ng pamilya Wen, kaya mahihirapan siyang makibagay sa ganoong okasyon. Matapos ang isang ikot ng inuman, ang magkakapatid na Wen, na pinakamahina sa kanila, ang unang hindi makatagal. At si Chinyu, na nakabawi sa kanyang espiritual na kapangyarihan, ay masasabing may malaking halaga. Kahit si Juwo ay hindi na nakainom. Hindi na ako iinom. Kung uminom pa ako, isusok ako. Patuloy na winawagayway ni Juwo ang kanyang kamay. Nang makita ito, ibinaba din ni Chinyu ang baso ng alak sa kanyang kamay. Juwo, nakalusot ka ba?
Casual na tanong ni Chinyu. Buong pagmamalaking sinabi ni Juwo, syempre. Anong kaharian ang nalampasan mo? Ang pagbabalik sa Void Realm. Na-curious na tanong ni Chinyu. Ang eksena ng paghawak niya sa banal na lampara gamit ang kanyang mga kamay ay labis na nabigla kay Chinyu, kaya hindi niya maiwasang pagdudahan ang lakas ni Juwo. Pinandilatan ni Juwo si Chinyu at sinabing, "It's none of your business. Hindi ko sasabihin sa iyo." Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata sa kanya at hindi na nagsalita pa. Brother Chin, ano ang susunod mong plano? Tanong ni Zuo-jing sa gilid. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, magtanim muna. Pag-usapan natin ito pagkatapos kong mabawi ang aking espiritual na kapangyarihan. Closed-door cultivation. Tanong ni Zuo-jing. Tumango si Chinyu at pagkatapos ay nagsabi, Brother Zuo, mayroon ka bang magandang cultivation place? Ads by Pop Future. Pumunta tayo sa bahay ko. Marami akong medicinal herbs sa bahay ko. Dapat ay matulungan kita, sabi ni Zuo-jing. Mabilis na ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, hindi, sapat na ang utang ko sa iyo. Kung talagang gusto mo akong tulungan, magrekomenda ng magandang lugar para sa pagtatanim. Nang makita ito, si Zuo-jing ay hindi nagpatuloy sa pagiging matigas ang ulo. Nag-isip siya sandali at sinabi, kung ito ay isang magandang lugar para sa pagtatanim, ito ay dapat na inookupahan ng malalaking pamilya ng South Province at ang mga malalaking shot na ito. Habang nagsasalita siya, sadyang sumulyap si Zuo-jing kay Juwo. Agad na naunawaan ni Chinyu ang kahulugan ni Zuo-jing. Ngumiti siya at sinabing, okay, naiintindihan ko. Pupunta ako sa Mount Huaning saglit. Hindi ako pumayag, sabi ni Juwo na nakadilat ang mga mata. Napangiti si Chinyu at sinabi, payag ka man o hindi, kailangan kong umalis. Don't you dare. Hinampis ni Juwo ang mesa at tumayo. Ang mesa ay agad na nabasag sa mga piraso. Samantala, si Wen the Wen'er, na natutulog sa mesa, ay nahulog din sa lupa. Kalimutan mo ito kung hindi mo ako pakakawalan. Hindi ako pupunta, mahinang ngumuso si Chinyu. Maraming lugar sa mundo para sa pagtatanim. Sa tingin mo ba kailangan kong pumunta sa Mount Huaning? Nang marinig ito ni Juwo, umubo siya ng tuyo at sinabing, kalimutan mo na ito. Dahil nagmamakaawa ka sa akin, papayag ako. Hindi ako nagmamakaawa sa iyo. Nagmamakaawa ka. Ngayon lang nila narinig. Ads by Pop Future. Panipi tuldok 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 panipi. Ang grupo ng mga tao ay nanatili sa lungsod ng isang gabi. Sa paligid ni Juwo, hindi nag-alala si Chinyu tungkol sa kanyang kaligtasan, kaya't napaka-komportable niyang nakatulog. Kinabukasan, tumungo sila sa bundok Huaning. Sa kahilingan ni Chinyu, sinundan sila ni Zuo-jing sa Mount Huaning. Si Juwo ay medyo mapagbigay. Pagkarating sa Mount Huaning, direktang ibinigay niya ang kanyang cultivation room kay Chinyu. Siyempre, hindi tumayo si Chinyu sa seremonya. Pumunta siya sa cultivation room ni Juwo at umupo. Ang cultivation room na ito ay matatagpuan sa tuktok ng bundok. Pagkaupo dito, kabalikat na niya siyon. Nang malapit nang mag-cultivate si Chinyu, biglang tumakbo ang dalawang attendant ni Juwo. Lord Juwo? May isang tao sa paanan ng bundok na gustong makita ka, sabi ng attendant. Sino ito? Curious na tanong ni Juwo. Sinabi ng dalawang attendant, si Mr. Yongji mula sa Eternal City. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ni Juwo. Bakit siya nandito? Pulong ni Juwo. Hindi mapigilan ni Chinyu na buksan ang kanyang mga mata. Mr. Yongji. Si Mr. Yongji ba ang nag-claim na may higit sa 100 foster son sa ilalim niya? Ang ilang mga tao ay minsan nang hinusgahan ng pribado na ang walang hanggang lungsod ni Mr. Yongji ay hindi mas masahol kaysa sa sekta ng Heavenly Cloud. Kung siya ay bumangon at ibagsak ang sekta ng Heavenly Cloud, magiging napakadali, ngunit siya ay mahina. May mga nagsabi din na isa siyang hamak na tao. Ang kanyang puso ay lubhang madilim at mapagkunwari. Chinyu, tulungan mo akong tanggapin siya. Kinuweway ni Juwo ang kanyang kamay at sinabi. Natigilan si Chinyu at sinabing, tutulungan kitang tanggapin siya. Pamulong si Juwo, hindi ko masyadong gusto ang taong ito. Ayokong makita siya.
Kabanata 1449, nakilala si Yongji isa. Si Chinyu ay walang magandang impresyon kay Mr. Yongji. Matapos marinig ang mga salita ni Juwo, mas natiyak ni Chinyu ang kanyang sariling mga iniisip. Ipaubaya ko ito sa iyo. Sabihin mo lang na wala ako dito, ungol ni Juwo. Pagkatapos, agad niyang pinigilan ang kanyang aura at nagtago. Walang pagpipilian si Chinyu kundi makipagkita kay Mr. Yongji. Makalipas ang ilang minuto, umakyat si Mr. Yongji mula sa paanan ng bundok. Iba siya sa impresyon ni Chinyu sa kanya. Akala niya ay magiging kasing tangkad at kamahalan ito ni Xiaohai. Sa hindi inaasahan, si Mr. Yongji ay mukhang napakapayat at maliit, at ang kanyang mukha ay medyo tuyo. Hindi siya isang ordinaryong payat at mahinang tao. Bagkus ay parang nabutas ang kanyang katawan. Pagbati, Mr. Yongji, yumuko si Chinyu at sinabi. Pinalaki ni Mr. Yongji si Chinyu at sinabing, ikaw. Ako si Chinyu. Si Lord Juwo ay wala dito. Tatanggapin kita, sabi ni Chinyu. Nang marinig ito, nagulat na sinabi ni Yongji, ikaw ba ang Chinyu na iyon? Disipulo ni Wen Wanji. Mga ad ng Pop Future. Ngumiti si Chinyu at sinabi, oo, Mr. Yongji, mangyaring pumasok. Sa pangunguna ng dalawang attendant, pumunta sina Chinyu at Mr. Yongji sa isang tea room. Kunin ng mga ibon at mabango ang mga bulaklak. Umindayog ang kawayan sa hangin. May maliit na batis, dala ang tunog ng kaluskos. Umupo sina Chinyu at Mr. Yongji. Agad namang nagsali ng tsaa ang dalawang attendant para sa kanilang dalawa. Mr. Yongji, wala dito si Lord Juwo. Bakit hindi mo siya hintayin? Casual na nakahanap si Chinyu ng paksang pag-uusapan. Ikinaway ni Yongji ang kanyang kamay at sinabing, okay lang. Nauna ako para batiin siya, at pangalawa para makilala ka. Meet me. Medyo nagulat si Chinyu. Natawa si Yongji at sinabing, may isang henyo na tulad mo sa South Province. Siyempre, gusto ko siyang makilala. Napatingin si Chinyu kay Yongji. Bigla niyang naramdaman na hindi simple si Yongji sa kanyang harapan. Mr. Yongji, bakit mo ako hinahanap? Sabihin mo lang, sabi ni Chinyu. Si Yongji ay humigop ng tsaa at bumaantong hininga, matagal nang lumitaw ang isang talentong tulad mo sa South Province. Mukhang hindi na kaya ng mga nakababatang henerasyon ng South Province ang banner. Ang mga salitang ito ay hindi maaaring makatulong ngunit shock Chinyu. Puno ng talento ang kabataang henerasyon ng South Province. Paanong hindi nila dala ang banner? Ads by Pop Future. Kaya naman, may pagdududang nagtanong si Chinyu, Mr. Yongji, ang iyong mga salita ay tila may kinikilingan. Kahit na wala akong masyadong alam tungkol sa Southern Province, marami akong kilala na mga henyo. Oh. Sabihin mo sa akin, sabi ni Yongji na may mahinang ngiti. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, hindi banggitin sa malayo, si Lingyun lamang mula sa sekta ng Heavenly Cloud ay isang pambihirang henyo. Lingyun. Gayunpaman, nanunuya si Yongji sa pagbanggit kay Lingyun. Ang talento na iyon ay wala sa lahat. Hindi napigilan ni Chinyu na sumimangot nang marinig niya ito. Si Lingyun ay wala lang. Kilala siya bilang numero 1 henyo sa South Province. Nagtatago sa lungsod. Kung ikukumpara sa iyo, wala si Lingyun, sabi ni Yongji na may mahinang ngiti. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Bigla siyang may nahulaan. Marahil, si Lingyun ay walang kabuluhan kumpara sa iyong kinakapatid na anak. Gayunpaman, siya ay talagang isang napakahusay na henyo sa buong South Province, pagsisiyasat ni Chinyu. Sinabi ni Yongji na may mahinang ngiti, narinig ko na ang sekta ng Tianyan ay nakakuha ng bagong disipulo. Ang kanyang pangalan ay Dizun. Hindi siya pinakinggan ni Chinyu. Ang alam lang niya ay hindi itinanggi ni Yongji ang sarili niyang mga salita. Mga ad ng Pop Future. Sa madaling salita, tama ang hula niya. Ang bawat foster son sa ilalim niya ay malamang na nasa itaas ni Lingyun. Anong uri ng kapangyarihan ito? Hindi nakakagulat na may nagsabi na ang Yongji City ni Mr. Yongji ay hindi mas mahina kaysa sa sekta ng Tianyan. Nagpatuloy si Mr. Yongji, dapat narinig mo na ang mga pangunahing bahagi ng Lishao ay palapit ng palapit. Isang araw, sila ay ganap na magsasama sa isa.
Tumango si Chinyu at sinabing, oo, narinig ko ang sinabi ng senior na si Xiaohai. Nang banggitin si Xiaohai, isang hindi natural na tingin ang sumilay sa mukha ni Yongji, ngunit ito ay tumagal lamang ng ilang sandali. Nagpatuloy si Yongji, ang nakababatang henerasyon ng Southern Prefecture ay marahil ang pinakamahinang grupo sa malawak na rehiyon ng Li Prefecture. Chinyu, dapat mong tanggapin ang pinakamahusay na mapagkukunan. Hindi sumagot si Chinyu sa kanya. Sa halip, nagpatuloy siya, Mr. Yongji, pamilyar ka ba sa Senior Xiaohai? Pareho kayong mga alamat ng Southern Prefecture. Dapat ay pamilyar kayo sa isa't isa, tama. Isang hindi natural na ekspresyon ang muling sumilay sa mukha ni Yongji. Ngumiti siya at sinabing, hindi ako masyadong pamilyar sa isa't isa, pero kilala ko ang isa't isa. Tumango si Chinyu at sinabing, oh, Mr. Yongji, mangyaring magpatuloy. Nag-isip sandali si Yongji, pagkatapos ay umiling at sinabing, wala akong gaanong sasabihin. Kung may pagkakataon, pumunta sa Yongji City ko at maupo. Sumang-ayon si Chinyu, sige. Kung may pagkakataon, pupunta talaga ako. Tumayo si Yongji na parang balak umalis. Pagkatapos ng 2 hakbang, huminto siya at sinabing, Chinyu, ikaw at ang sekta ng Tianian ay may hindi mapagkakasunduang alitan, tama ba? Hindi ito irreconcilable, pero may away talaga, nakangiting sabi ni Chinyu. Ang lahat ng puot na ito ay nagmula kay Kuya Bai at Grand Elder. Nang marinig ito ni Yongji, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga, hindi dapat ganoon. Akala ko isa kang nagpapahalaga sa pagkakaibigan. Pagkasabi nito ay tumalikod na si Yongji at aalis na sana. Bahagyang sumimangot si Chinyu at nagmamadaling hinabol siya. Mr. Yongji, ano ang ibig mong sabihin sa pangungusap na ito? Kumunat ang noo ni Chinyu at nagtanong. Kabanata 1450, ang galit na Chinyu. Nagkunwaring nagulat si Yongji at sinabing, hindi mo ba alam? Hindi nagtagal, inutusan ng dakilang elder na patayin ang isa sa iyong mga kaibigan. Biglang nagbago ang mukha ni Chinyu. Hindi niya namamalayan na hinawakan ang braso ni Yongji at sinabing, kaibigan ko. Sinong kaibigan? Kanino mo ito narinig? Saglit na nag-isip si Yongji at sinabing, sa tingin ko ito ay tinatawag na Zinyo, hindi ba kumalat ang bagay na ito? Kaya hindi mo alam ang tungkol dito. Natigilan si Chinyu sa lugar, at may bakas ng galit ang lumitaw sa kanyang mga mata. Si Zinyu, ay patay na. Hindi makapaniwala si Chinyu. Nangako siyang magbubukas ng isang sekta para kay Zinyo, ngunit hindi niya inaasahan na hindi niya may iligtas ang buhay nito. Heavenly Cloud Sect. Kinugat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin, at halos mawalan siya ng malay dahil sa galit. Tinapik ni Yongji ang balikat ni Chinyu at bumantong hininga. Ang sekta ng Heavenly Cloud ay ang tanging sekta sa buong South Province. Walang makakagawa sa kanila. Kalimutan mo na ito. Si Chinyu ay nakatayo roon ng mahabang panahon nang walang sinasabi. Siya ay labis na nalungkot. Hindi niya alam ang tungkol dito at walang sino man ang nagsabi sa kanya tungkol dito. Nang makita ito ni Yongji, itinaas niya ang kanyang kamay at tinapik ang balikat ni Chinyu. Tapos, tumalikod na siya at umalis. Ads by Pop Future. Pagkatapos ng mahabang panahon na paghihintay sa kanyang pag-alis, sa wakas ay nanimbalik si Chinyu. Walang salita, tumungo siya sa sekta ng Heavenly Cloud. Saan ka pupunta? Sa sandaling ito, biglang iniunat ni Juwo ang kanyang kamay at hinaranggan ang landas ni Chinyu. Pumalik si Chinyu para tingnan si Juwo at sinabing, papatayin ko ang Great Elder. Gusto kong bayaran ng sekta ng Heavenly Cloud ang halaga. Gayunpaman, sinabi ni Juwo na may madilim na ekspresyon, sa iyong kasalukuyang estado, ipapadala mo ba ang iyong sarili sa kamatayan? Ang lakas ng Heavenly Cloud Sect ay hindi isang bagay na maiisip mo. Hindi mo kayang hawakan ang isang demonyong sumasakop sa banal na lampara. Ano ang pagkakaiba ng pagpunta at pagkamatay? Hindi umimik si Chinyu. Mabilis siyang kumalma. Ang kasalukuyang Chinyu ay hindi na ganoong padalos-dalos na tao. Tulad ng sinabi ni Juwo, ang pagpunta ngayon ay panliligaw din sa kamatayan. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Juwo.
Tumango siya at sinabing, tama ka. Kung pupunta ako ngayon, mamamatay lang ako. Bahagyang tumango si Juwo at sinabing, hindi masama iyon. Kung gusto mo talagang maghiganti, magmadali ka at mag-cultivate. Tumango si Chinyu. Tumingin siya kay Juwo at sinabing, mananatili ako sa closed-door cultivation sa loob ng 1 buwan. Sa loob ng 1 buwang ito, sana ay walang makagambala sa akin. Kasabay nito, binigyan din niya ng 1 buwan ang dakilang elder para magpahinga at magpagaling. Sa pagkakataong ito, gusto siyang patayin ni Chinyu ng personal. Ads by Pop Future. Pagkatapos noon, tumalikod si Chinyu at naglakad patungo sa tuktok ng bundok. Lumapit siya sa cultivation room ni Juwo at naupo ng naka-cross-legged. Ang espiritual na enerhiya sa lugar na ito ay napakayaman. Natural na hindi na kailangang magsabi ng anuman tungkol sa cultivation place ni Juwo. Habang bumukas ang mga butas sa buong katawan ni Chinyu, ang mga thread ng espiritual na enerhiya ay lumundag patungo sa Chinyu na parang bukal. Ito ay isang napakabilis na bilis. Ang Chinyu ay parang isang malawak na karagatan, na tinatanggap ang mga ilog mula sa mundo. At sa sandaling ito, puno ng pag-aalala ang mukha ni Juwo. Tita Juwo, ano ang nangyayari sa iyo? Pulong ni Wenda habang ninunguya ang binti ng tupa. Ibinuka ni Juwo ang kanyang bibig at magsasalita na sana, ngunit nang makita niyang si Wenda iyon, ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na iyon. Kahit sabihin ko sa iyo, hindi mo maiintindihan. Pamulong si Wenda, bakit hindi ko maintindihan? Hindi ako tanga. Hindi pinansin ni Juwo si Master Wen. Alam niya na hindi gaanong alam ni Master Wen ang tungkol sa cultivation world. Master Juwo, nag-aalala ka ba kay Yongji? Biglang tanong ni Zuo Jing. Tumingin si Juwo kay Zuo Jing at sinabing, ay, wala itong kwenta. Sinabi mo na si Yongji ay napakahusay at may higit sa 100 anak na ampon sa ilalim niya. Bakit hindi siya kumilos laban sa sekta ng Tianyin? Medyo nagulat na sabi ni Zuo Jing, may hinala ka ba kay Mr. Yongji? Ads by Pop Future. Hindi ako naghihinala. Curious lang ako. Kinuweway ni Juwo ang kanyang kamay, na parang ayaw na niyang ituloy ang paksang ito. Hindi na itinuloy ni Zuo Jing ang pagtatanong nang makita niya ito. Tuldok tuldok tuldok. Tekta ng langit na ulap. Ang unang elder ay malubhang nasugatan. Kahit na sila ang may pinakamagaling na alchemist, kailangan pa rin nilang magpagaling sa napakahabang panahon. Masyadong mabigat ang atake ni Juwo. Halos hindi makita ng unang elder ang kanyang anyo ng tao. Kung ang sekta ng Heavenly Cloud ay walang tabletang Nagel iligtas buhay, malamang na namatay ang unang elder. Hindi ko talaga inaasahan na ang lokong si Juwo na ito ay biglang gagawa ng hakbang. Ang deputy sect leader ay tumayo sa harap ng kama ni First Elder at hindi maiwasang sumimangot. Ito ay sapat na upang mapanatili ang kanyang buhay. Sabi ng isa pang elder sa tabi niya. Natatakot ako na ang unang elder ay hindi maaaring sakupin ang Tianyin sect sa kanyang kasalukuyang estado. Dapat itong pamahalaan ng deputy sect master mula ngayon, mungkahi ng isa pang elder. Tinadya na ng deputy sect master na gawin iyon. Kung ang sect master ay hindi nagtakda ng mga patakaran, matagal na niyang kinuha ang posisyon. Ang ganitong bagay ay hindi bagay na ikaw at ako ang makapagpasya. Mas mabuting pumunta at iulat ito sa sect master, walang pakialam na sabi ng deputy sect master. Napakalinaw sa kanyang puso na ang sect master ay talagang walang dahilan para tumanggi, maliban na lang kung tapusin niya ang kanyang closed-door cultivation. Ang deputy sect master ay naglakad hanggang sa sarado na lugar ng cultivation ng sect master. Ang kapaligiran dito ay hindi mababa sa silid ng paglilinang ng ganap na sayaw. Ito ay higit na nakahihigit. Nakatayo sa pasukan, makikita ang isang tao na nakaupo sa ilalim ng puno sa di kalayuan. Nakaharap ang likod niya sa entrance. Ang mga thread ng espiritual na enerhiya ay umaakyat sa kanyang katawan. Ikinulong ng deputy sect master ang kanyang mga kamay at sumigaw, "Sect master, may importante akong report." Gayunpaman, hindi nag-react ang sect master.